lang ng ating Pangulo ay natabunan yung kanyang sona nitong desisyon ng Korte Suprema na yun ang umingay. Nawala yung focus sa sona. Ngayon, teka muna ha, para sa kaalaman po ng lahat, ipaliwanag po nating mabuti itong desisyon ng Korte Suprema sapagkat ang daming nakikialam, nagbibigay ng opinyon, hindi naman abogado. Ngayon, liwanagin ko yung aking sinabing hindi naman abogado. Opo. Hindi po ibig sabihin, hindi kayo abogado ay hindi na kayo pwedeng magbigay ng inyong opinyon tungkol dito sa desisyon ng Korte Suprema. Lahat naman po tayo ay may kalayaang maghayag ng ating niloloob. Ngunit, kung kayo ay pagtawanan, huwag ka rin kayong maninisi sapagkat meron na nga nagsabing, porket pa hindi abogado, wala nang alam sa batas. Ipokrito ko daw. Kasi bakit daw sinasabi ko mga attorney Google? Hindi ba daw ako nag-Google? I-distinguish natin. Ako po ay hindi arkitekto. Kung gusto kong magpagawa ng bahay, nung ako'y nagpapagawa ng bahay, matagal na po yun, 2005, nag-Google din po ako ng disenyo ng bahay. Pero, pagdating sa pagkaplano, kumuha ko ng arkitekto, sinabi ko, ganito gawin mo. Siya ang gumawa, hindi ako. Ganon din po yun. Tingnan niyo yung batas, pero para sabihin yung kayo ay tama at yung 13 mahistrado ng Korte Suprema ay bali. Ito yung mga dalubhasa sa batas kaya nga na-appoint sa Supreme Court. Huwag naman tayo ganun kayabang. At pag kayo ay nang insulto sa Korte Suprema, ako, as an officer of the court, ididemanda ko kayo. Maniwala kayo sa Miyerkules po, may sasampulan na kaming isa. Ito nakakatawa nga, Ma'am Jubes. Opo, sir. Noong nag-warning ako umaga kahapon na magdedemanda ako doon sa mga nambabasto sa Korte Suprema, nung hapon, nag-sorry si Laila de Lima. Okay. Salamat. Oo, pwede kayong mag-disagree, pero wag niyong sasabihin, yung lengguwahe niyo, please watch your language because you're talking to magistrates of the Supreme Court. You're talking to the Supreme Court, the highest court of the land. Kailangang galangin. Ako, pinagtatawanan ko mga iwang opisyal, pero kailan ko sila minura. O, di ba? Pinagtatawanan ko sila kasi nakakatawa eh. Lalo na pag yung buka tabingi, nakakatawa talaga yon. Pero hindi ko minumura. Pinagtatawanan. Di pagtawanan nyo kung gusto nyo, pero hindi nyo ako makukumbinsi, lalo na yung mga hindi abogado, na kayo ay tama, yung 13 mahistrado na hinirang sila sa Korte Suprema bilang mga mahistrado nga ng kataas-taasang hukuman dahil nagpakita sila ng galing sa batas. Mas magaling pa kayo ngayong hindi kayo abogado. No way nyo ako mapapabili, pero magbigay kayo ng inyong mga opinyon para may mapagtawanan din tayo. Ha? Kaya ayoko na mag-suggest. Hindi, pwede naman. Pero huwag niyong sasabihin tama kayo at mali yung Supreme Court. Tama. Oo. Ayan. Eto ha. Okay. Very quickly, talakayin natin. Ano bang sinabi ng Supreme Court? Kasi may mga nagsasabing nagbigay daw ng bagong rules, dati daw naman wala yun, etc. etc. Mali po kayo. Okay. Anong sinabi ng Korte Suprema noong sinabi nila na walang bisa yung impeachment complaint laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte? Number 1, sinabi nila, yung 1-year ban ay hindi nasunod. Lumabag. Bakit? Kasi na-initiate na kapag may nag-file, may nag-endorse na congressman, at ito ay nirefer na sa Committee on Justice. Ilagay sa order of business, i-refer sa Committee on Justice. Sinabi nila, hindi naman i-refer kasi hindi inendorso ng Secretary General. Inamin po ng Secretary General, naghintay siya sa utos ng liderato ng Kamara na wag mo nang i-endorse. Hindi po pwede yun. Diba itong si Rizzo Ontiveros, si Coco Pimentel, forthwith ng forthwith. Kasama po yun sa forthwith kasi nasa rules po na dapat yun ay dalhin sa Committee on Justice within 10 days. Hindi mo pwedeng upuan yun bago sasabihin mo, hindi pa na-initiate kasi hindi pa na
dadala. Ayun. Wala kang diskresyon, walang diskresyon ang Secretary General. Yun ang unang sinabi, ha? Okay. Number 2, sinabi nila, dapat daw yon ay pinabasa sa mga miyembro ng Kamara. Hindi lamang yung bumoto, yung 1/3. Lahat. Okay. At dapat yung impeachment complaint na articles of impeachment na dapat yun napamudmod, number 1. Opo. Dapat yung ebidensya supporting the articles ay dapat kalakip noong pinamudmod na articles of impeachment, number 2. Number 3, dapat daw binigyan ng pagkakataon si Vice President Duterte na tumugon doon sa mga akusasyon laban sa kanila. Sa kanya. Okay, opo. Sabi nila, wala po sa rules yan na kailangan tumugon siya, na kailangang nakalakip yung ebidensya, etc. etc. Binabago ng Korte Suprema ang rules, ang proseso ng impeachment. Hindi po. Ano ang purpose kung bakit dapat ang articles of impeachment ay number 1, i-distribute sa lahat ng congressmen sapagkat sila ang mag-a-approve or disapprove nito. Di ba kailangan 1/3? At number 2, anong reason kung bakit kailangang bigyan ng pagkakataong tumugon si Vice President Duterte? Yan ba invento lamang ng Korte Suprema? Hindi po. Anong nakalagay sa Bill of Rights? Unang-una po, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Yan ang tinatawag na due process clause ng konstitusyon. The Bill of Rights, Article 3, yan ng ating konstitusyon, ay the limitation on government power. Ano pong tinuro sa atin sa law school? Para doon sa mga abogado pa naman kayo. Anong tinuro sa atin? Ano nga ba? Sa bawat batas, kahit sa bawat kontrata, sa lahat ng ginagawa ng mga opisyal, sa lahat ng actions natin na bilang mamamayan, all the provisions of the Constitution are deemed written into, whether or not yan ay nakalagay sa rules, whether or not yan ay nakalagay sa mga kontrata, lahat ng provision ng Constitution considered kasama. Sabagkat yan ang highest law, pinakamataas na batas. Anong ibig ko sabihin? Baka sabihin nila, bakit pati kontrata? Bill of Rights, limitasyon sa power ng gobyerno. Yung non-impairment clause, di ba? Opo. Written into every contract yan. Yan ding due process clause, kaya nasa rules ng House yan o wala, dapat lahat ng gagawin ng House ay may due process. Anong ibig sabihin ng due process? A law that hears before it condemns. Ngayon, si VP Sara lang ba ang kailangang bigyan ng pagkakataon tumugon? Hindi. Pati yung mga magdidesisyon. Kasi it hears before it condemns. Ayun. Bago mo ikondena si Vice President Duterte Opo. at ikaw ay mag-approve ng articles para i-transmit sa Senado, dapat nakita mo yung ebidensya. Kung hindi mo makita yung ebidensya, hindi mo nakita yung ebidensya dahil walang kalakip na ebidensya, violation ng due process yan. Ay na yun. Okay, sige. Anyway, tingnan muna natin Meron ang tayo, latest na nangyayari sa Senate leadership mula sa report ni pamahamon ng suntukan si General Torre. Si Torre talaga, Diyan kayo mag-charity naman. Huwag naman. Maraming manonood. Huwag naman. Pero Tony, maaga pa alas 11:21 pa lang. Anyway, ituloy natin yung ating pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Opo. Okay, so yun nga, sinabi na may procedure na pina-follow at tulad ng sabi ko, para kontrahin yung mga sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema, due process po yan. Yan ay nasa konstitusyon. Hindi nyo na kailangan na yan ay ilagay sa inyong rules sapagkat due process is deemed written into every rule, every law. In fact,
kahit gumawa kayo ng batas at ito ay nagba-violate sa due process clause, i-strike down yan ng Korte Suprema as it has happened in so many cases. Okay, anong mga options ng Senado as an impeachment court? Ito, sa ganang akin lang, hindi po ako legal luminary. Sige Hindi po. po ako katulad nung nagpayo kay Senator Tito Soto. Legal luminary daw. Pero graduate yata sa One Ball University. Alam mo yung One Ball University? Ano, Itbulaga? Yung school buko. Eskwela ko, Grabe dito naman. enjoy ako. Grabe naman yan. Ikaw talaga, Tony. Oo, akala ko kasi nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi pa pala, nagpapapatawa pa siya hanggang ngayon. Yun Sabi niya, Oh. may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Ay, Oh my God! Oh my goodness. Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? Hindi po nyo pwedeng i-disregard. Ngayon, may nagsabi magbobotohan pa daw. oh, In my humble opinion, even that, wag nyong dapat gawin. Bakit? Kapag nagbotohan ang Senado, kung susundin o hindi ang Korte Suprema, it sends the message na optional ang pagsunod sa Korte Suprema. Oo nga. Hindi po ganun. tama. Parang E ganun nga. paano? Kung ang boto ng karamihan ng senador ay tuloy, i-disregard nyo yung Korte Suprema. Hindi nyo Magagalit din pwedeng sila. gawin yan. Oo. Number 2, kahit na manalo yung no votes na no, wag ituloy, mali pa rin po yung gagawin nyo. Ito po ang dapat gawin ninyo in my humble opinion. Nag-convene kayo since na-convene na yung ang Senate as an impeachment court. Opo. Pasumpain nyo na rin yung mga bagong senador at senator judges. Then, since na-inform na naman pala kayo, in-acknowledge na na-inform na by email yung Senate ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate President as presiding officer of the impeachment court should inform formally the members thereof, the senators judges, na mayroong desisyon ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction. Therefore, i-declare na niya na functus officio ang impeachment court. Yun, very orderly. Ngayon, kung may hihirit, hayaan nyo siya magdadaldal, bigyan nyo ng 15 minutes. Pero pagkatapos noon, hayaan mo magdaldal si Ontiveros, kung sino man dyan, si Tito Soto, then pagkatapos, tapos na. Wala rin namang magagawa yung daldal nila. Pero out of respect to them, lagay ninyo on record yung kanilang gustong sabihin. At sa notang yan, magpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral pagkatapos ng break po lamang salungatin yung mga sinasabi nitong mga kritiko ng Korte Suprema. Kasi minimislead nyo po ang taong bayan eh. Unang-una sabi nila, dahil daw sa ginawa ng Korte Suprema, nawala na daw yung transparency at accountability. Hindi po. Yung impeachment lang po ang pinigil. At bakit pinigil? Kasalanan nyo rin pong mga taga-kamare. Mali nga eh, palpak kayo. Bago sasabihin nyo, mali ang Supreme Court, kayo palpak eh. Ngayon pag sinabi, palpak, nagagalit kayo. O, di ba? Dahil naging apat yung inano Magulo. nila. At saka hindi malaman yung timeline. Mga sinasabi nila, timeline. mali daw yung timeline ng Korte Suprema. Oh. Tinatanong kayo eh. Kung ano yung timeline, di ba? Opo. Sabi nila, hindi kami sasagot. Yan ay internal matter. Wala kayong pakialam dyan. Walang pakialam. Di talo kayo. Patay. Ang yabang nyo eh. Sinasabi nila na wala daw yung transparency at accountability. Hindi naman po kayo pinipigil na magdemanda. Diba? I-demanda nyo si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Diba? Hindi naman po immune from suit ang Vice President. sino. Sa aking paniniwala, ewan ko kung mali ako o tama ha, hindi naman ako legal luminary, hindi naman ako gumraduate sa One Ball University. Dalawa ang aking balls, hindi one ball. Oo. Grabe. Sabi nga nila, tatlo pa nga eh. Kaya noon, ipinusta ko yung isa eh. Oo, kasi tatlo. Sobra-sobra. Oo. Anyway, bakit hindi nyo idemanda administratively? Pwede naman po. Pwede. Ang dami nyo pang paraan
laban kay Vice President Sara Duterte, walang sovereign immunity. Hindi katulad ng Pangulo, impeachment lamang. Oh. Nililin lang yung taong bayan eh. Pambihira kayo. So, ano mong mangyayari dyan, attorney? Kasi ayaw nila Demanda makinig. nila habang hinihintay nila yung February 6, 2026. Hindi naman sinabing kahit kailan, wag na kayo mag-file ng impeachment lamang. Hintayin niyo yung 1 year. At yung 1 year, nag-umpisa ng February 5. So 1 year from February 5 is February 6. Yan. Hindi po inamyendahan ng Korte Suprema ang konstitusyon. Wala pong sinabi ang Korte Suprema na wala sa konstitusyon o mga kaso na dati nang napagdesisyonan ng Korte Suprema. Noong pa. Mga precedents. Number 3, eto kapastusan ninyo ha. Sasabihin nyo, dahil nga puro appointee ni Duterte. Kaya nanalo. Alam nyo, unang-una, hindi po kasalanan ni Pangulong Duterte na bumagsak sa kanyang termino ang maraming justices na nagretiro. Ano gusto nyo gawin? Huwag i-appoint. In-appoint niya kasi wala naman pwedeng mag-appoint eh. Walang available. Yung iba roon kilala ko personally, hindi naman mga personal na tao ni President Duterte yun. Ayun. Number 4, yung mismong ponente, si Senior Associate Justice Leonen, appointee po ni Pangulong Aquino III yun. Ayan pala eh. Kasi this is how it goes, mga kasama. Hindi kasi marunong sa korte yung mga hindi abogado. Alam niyo po, hindi ko minamalit ng hindi abogado. Kasi ako, pagdating sa health ko, katulad niyan, sa Biyernes, magpapatingin ako sa doktor. Kasi, masakit yung puwet ko. Grabe tayo si attorney, Pwede ko i-google ano bang mga sanhi ng pagsakit ng puwet. Pero hindi ko gagamutin yung sarili ko. Pupunta pa rin ako sa doktor. Ganon din po ang sinasabi ko. Hindi kayo abogado, magbigay kayo ng opinion nyo, pero hindi ibig sabihin mas marunong pa kayo sa 13 justices. Ayun pala. Ganito po ang ginagawa niyan. Ang isang kaso, kapag yan ay for deliberation na, ina-assign po yan sa isa sa 15 mahistrado ng Korte Suprema for the writing of the decision. Ina-assign po yan. Ina-assign, okay. Yun ang tawag doon ay ponente. Ang ginagawa po ng ponente, gagawa po siya ng isang draft na para sa kanya, yun ang dapat maging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Yung draft na yon ay isi-circulate sa lahat ng justices. Ngayon, sila ay magdi-deliberation. Ibig sabihin, pag-uusapan nila. Magpupulong sila, i-discuss niya. Bakit ba ito ang desisyon mo? Kasi ganon-ganon, ididepensahan niya yun. Magbibigay naman kanya-kanyang mga legal opinions yung mga ibang justices. Then, magbobotohan. Ito po ang nangyayari pagbotohan. Kung ikaw ay sang-ayon doon sa ginawa, in this case, ni Senior Associate Justice Leonen, you will give your assent. Assent. Papayag ka, concurring opinion. Magko-concur ka. Kung ayaw mo sa ginawa ng ponente, you will dissent. Ngayon, kung mas marami ang ayaw doon sa ginawa ni Senior Associate Justice Leonen, may isa sa mga, halimbawa, nagbotohan. Ang naging botohan ay 10-5. Okay. Isa doon sa 10 na hindi sumang-ayon doon sa ginawa ng ponente. Ang tawag doon ay ponensya. Siya ang gagawa ng majority opinion. Ayun. Yung ponensya na na-outvote, na hindi sinang-ayunan ng karamihan, magiging dissenting opinion. Ayun. Yan, okay. Ang nangyari rito, yung ponensya ang naging majority opinion. At walang nag-dissent. Kung kasi na-outvote si Mr. Justice Leonen, magiging dissenting opinion yung ponensya niya. The mere fact na hindi naging dissenting opinion yon, ibig sabihin from the start, kahit siya ay hindi appointee ni Pangulong Duterte, ay sumang-ayon siya doon sa
sang-ayon yung karamihan sa sinabi niya. Sa sinabi niya. Bagamat hindi siya maka-Duterte. Sapagkat yun po ang tama. Basahin niyo po more than 90 pages. Pagtiyagaan niyo kasi bago kayo kumuda. At kung hindi kayo abogado, kumuha kayo ng totoong legal luminary. Ngayon, eto panghuli na ito. Sinasabi nila, ba't bang yabang-yabang mo magbigay ng opinion sa impeachment na ito? Eto, sasabihin ko, hindi naman sa pagmamayabang. I am one of the few na lawyers na actually nag-prosecute ng impeachment. Kokonti lang po ang impeachment dito sa atin under the 87 Constitution. Yung kay Erap, yung kay Merceditas Gutierrez, yung kay Andy Bautista, yung impeachment ni Sereno hindi natuloy na-co-warrant to siya. Yung kay Renato Corona. Ako doon sa kay Andy Bautista at successfully na-impeach po namin si COMELEC Chairman Andy Bautista. Ako po yung complainant, ako na rin yung abogado. Nakatakot ka pala. Na-transmit po yung impeachment na yan sa Senate. Kaya lang, nag-resign si Chairman Bautista, kaya hindi natuloy. Naging moot and academic. Sabi nga nila, mute and epidemic.